Ang ating pong pag-aaral po ngayon ay makikita po natin sa Luke chapter 7 verse 1 to 10. Luke chapter 7 verse 1 to 10. Ito po ang sabi, babasahin ko po, sundan nyo na lamang po ng inyong mga mata. Sabi po dyan sa Luke chapter 7 verse 1 to 10. Nang matapos na ni Jesus ang kanyang mga salita sa pandinig ng mga tao, pumasok siya sa Capernaum. May isang senturyon doon na may aliping minamahal niya na may sakit at malapit nang mamatay. Nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, isinugo niya sa kanya ang matatanda sa mga Hudyo na nakikiusap sa kanya na pumunta at pagalingin ang kanyang alipin. Nang dumating sila kay Jesus, nakiusap silang mabuti sa kanya na sinasabi, siya ay karapat-dapat na gawan mo nito, sapagkat mahal niya ang ating bansa at nagtayo siya ng sinagoga para sa atin. At si Jesus ay sumama sa kanila. Nang siya'y nasa di kalayuan sa bahay, nagsugo ang senturyon ng mga kaibigan sa kanya na nagsasabi sa kanya, Panginoon, huwag ka nang mag-abala pa, sapagkat hindi ako karapat-dapat na ikaw ay papasukin sa ilalim ng aking bubungan. Kaya hindi ko itinuri ang aking sarili na karapat-dapat na lumapit sa iyo. Ngunit sabihin mo ang salita at hayaang gumaling ang aking alipin. Sapagkat ako man ay taong inilagay sa ilalim ng kapangyarihan at may mga kawal na nasasakupan ko, at sinasabi ko sa isa, humayo ka, at siya'y humahayo. At sa isa naman, halika, at siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito. At ito'y kanyang ginagawa. Nang marinig ni Jesus ang mga bagay na ito, ay namangha siya sa kanya, lumingon siya at sinabi, sa maraming tao na sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo, maging sa Israel ay hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya. At nang ang mga sugo ay bumalik na sa bahay, nadatnan nilang magaling na ang alipin. Manalangin po tayo. Lord, salamat po sa pagkakataon muli na pinagkatiwala niyo po sa amin to study your word. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na blessing po na makapag-aral ng iyong salita. Tunay nga, Panginoon, na sa pamamagitan nito ay tulungan niyo po kami na tumibay ang aming pananampalataya sa paglapit namin sa inyo. Lapit po namin sa inyo, O Diyos, ang aming pag-aaral at nawa kayo po ang may taas sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan po, pag tayo po ay nagpe-pray sa Panginoon o lumalapit tayo sa Diyos, kung minsan, di ba, wala tayong recognition kung sino ba ang Panginoon para sa atin. Diba? Kung minsan, pag nakaisip ko na mag-pray ka lang. Di ba? Although hindi naman natin minamasama yung ganung bagay. Pero dahil sa karaniwan na mas marami tayong ganung practice, nakakalimutan natin na makita yung kadakilaan ng Panginoon pag tayo ay nagpe-pray. O kaya naman ay minsan ay hindi tayo natututong magpakumbaba sa Panginoon pag tayo lumalapit sa pananalangin. O kaya ay nagpe-pray tayo na wala tayong expectation na sasagutin ng Diyos ang ating mga prayer. Diba? Na dahil sa alam natin, di ba? Pag ang Panginoon, pag nagpray tayo sa Panginoon, di ba, karaniwan sumasagot ang Panginoon sa tatlong pamamaraan, di ba? Yes, no, at wait. Di ba? At kung minsan, dahil hindi natin alam kung ano ang magiging tugon ng Panginoon sa ating panalangin, wala tayo ganong mataas na expectation na natutugunin ng Panginoon ang ating panalangin. Kasi hindi naman natin alam eh. Na para bang pag nagpray ako, ay pag tinugon ng Diyos, salamat, pero kung hindi, okay lang naman. Ano yun? Na kung minsan, pag nagpe-pray tayo, lumalapit tayo sa Panginoon na wala tayong expectation na sasagutin ng Panginoon ang ating prayer. Kung hindi, okay lang naman. Alam niyo po, dahil tayong madalas ay lumalapit sa Diyos ng walang lubos na pagpapakumbaba at malaking pananampalataya, ang paalala sa atin ng Panginoon na ito po, lumapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba at malaking pananampalataya. At ikaw ay makakasumpong ng malaking biyaya. Lumapit tayo sa Diyos ng may pagpapakumbaba
at malaking pananampalataya. At ikaw ay makakasumpong ng malaking biyaya. So ilang po sa mga bagay na makikita po natin dyan. Tingnan muna natin ilang mga background. No? Sabi po dyan sa verse 1, nang matapos ni Jesus ang kanyang mga salita sa pandinig ng mga tao, ay pumasok siya sa Capernaum. Ano ba yung nangyari? Di ba kasi siya yung nag-preach at ang chapter 6 niyan, ang huling-huli niya sinabi, kung sino man na nakikinig ng aking salita, siya ay parang wise man na nagtayo ng bahay sa batuan. Dumating ang unos, dumating ang ulan at hindi ito natibag. Yun yung natapos. Sabi niya, nang matapos na ni Jesus ang kanyang mga salita sa pandinig ng mga tao, ay anong ginawa? Pumasok siya sa Capernaum. Ano ba ang Capernaum? Ito po ay parte ng Genesaret. At sa lugar na yan, sabi po ni Google, may mahigit kumulang na 1,500 na populasyon. At least nung time daw ni Jesus Christ. Karaniwan ng trabaho diyan ng mga tao, sila daw ay mangingisda. Kaya nga yung 4 sa 5 disipulo na galing diyan ni Jesus Christ ay mangingisda. Si James, di ba? Si James Rojas. Hindi, joke lang. Si John, si Peter at si Andrew. At yung isa tax collector, si Matthew. Dito din sa lugar na to, sa Capernaum, nag-preach si Jesus Christ na isa sa mga preaching niya yung I am the bread of life. Yung maraming ang natisod kasi, di ba, sabi niya, iinumin yung dugo, kakainin yung laman, magkakaroon ng buhay. Parang mag-cannibalism ang tinuturo niya. Sabi nga dyan sa John 6, sabi niya, di ba? This is the bread that came down from heaven, not like the bread the fathers ate and died. Whoever feeds on this bread will live forevermore. Saan niya tinuro yon? Sa synagogue sa Capernaum. So ayan. Ang isa sa mga nangyari pa dyan ay yung demon-possessed man. Yung habang nagtuturo si Jesus Christ, biglang may demon-possessed man doon sa loob ng synagogue din. Sabi dyan, and they went into Capernaum, and immediately in the Sabbath, he entered the synagogue. Ano meron doon? And immediately there was in their synagogue a man with unclean spirit. At pinalayas ng Panginoon yung unclean spirit. So makikita natin dyan na sa Capernaum, di ba, maraming mga ginagawa si Jesus Christ na miracle. Okay? At kilalang marahil siya dito dahil nagpipreach nga siya rito eh. At ano nangyari? Nung pagpasok niya sa Capernaum, ano nangyari? Sabi diyan, may isang centurion doon. Ano yung centurion? Centurion ba yan? Ano yung centurion? Ang centurion po ay isang sundalo na mayroong hawak na 100 sundalo. Kaya nga century, diba? 100. Karaniwan sila ay mararahas at walang pakialam sa kanilang alipin. Pero itong centurion na to, iba siya. Kasi kung mamaya basahin po natin, ang isa sa mga katangian na mahal niya ang alipin niya. Mahal niya ang bansa nila, yung bansa ng mga Hudyo. At pinagawa niya ang synagogue sa Capernaum. Diba? Ibig sabihin nito, kung saan marahil, kung isa lang ang synagogue sa Capernaum, diba? Eh, saan ba nag-preach si Jesus Christ ng bread of life? Kasi synagogue, ibig sabihin, yung lugar na pinag-preachan niya, yun ang pinatayo nitong centurion na to. Pinagawa niya. Diba? So, may ilan sa makikita natin dyan, marahil mayaman ng centurion na to. Kasi isipin mo, magtayo ka ng synagogue, kailangan mo ng engineer, kailangan mo ng laborer, kailangan mo ng materyales sa temple. Mayaman to. At meron siyang mataas na posisyon, centurion nga eh. Marahil yung mga sundalo niya, inuutusan niya, o ikaw, pumunta ka dun, kuhanin mo yung mga pintuan na ilakabit dun sa synagogue. At sumusunod sila. Diba? So, makikita natin yung mayaman to. At may posisyon ng taong to. Ganyan pa man, lumapit siya, sabi daw, may isang centurion doon na may aliping minamahal niya. O, sabi nga natin, mahal niya yung alipin. Ano yung katangian ng alipin? Sabi niya, na may sakit at malapit nang mamatay. So, yung centurion na to, may servant siya, malapit nang mamatay. At alam niyo po, sa record po ng Matthew, may mga katangian na dinagdag sa alipin na to. Siya ay paralisado at lubhang nahihirapan. No, ibig sabihin, hindi to paralisado nung pinanganak. Ha?
Kasi, di ba, sino ba naman kukuha ng servant na paralisado? Ibig sabihin na paralisado to dahil sa kanyang karamdaman. Ibig sabihin, yung karamdaman nito kung ano man to, hindi talaga lininaw, di ba? Malala. Malala. At kung mayaman ang senturyon, ibig sabihin nito maaaring nagpatawag na siya ng mga doktor. Pero walang makapagpagaling. Ibig sabihin yung servant talagang mamamatay na. Malapit nang mamatay. So, ano po ang ilan sa makikita po natin dyan? Makikita po natin dyan, unang bagay, lumapit sa Diyos dahil siya ay may magagawa. Lumapit sa Diyos dahil siya ay may magagawa. Pansinin niyo po ang letter A. Lumapit sa Diyos sa panahon ng pagsubok. Mali lang yung spelling, no? Nagkamali itong si PowerPoint. Lumapit sa Diyos sa panahon ng pagsubok. Pansinin niyo po, anong ginawa ng centurion nung time na meron siyang dinadaan ng trial? Ang sabi diyan sa verse 3. Sabi diyan sa verse 2, di ba? Meron siyang aliping minamahal, may sakit at malapit na mamatay. Anong ginawa niya? Itong ginawa niya. Nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, isinugo niya sa kanya ang matatanda sa mga Hudyo na nakikiusap sa kanya na pumunta at pagalingin ang kanyang alipin. Ibig sabihin, makikita nyo dyan, no? Lumapit siya nung time na may pagsubok. Lumapit siya. Isinugo niya sa kanya ang matatanda. Sabi ng Bible. Diba? Meron siyang mahal sa buhay na malapit na mamatay. Sinugo niya ang matatanda. Lumapit siya sa Panginoon. Nakikita niyo po number 1. Anong dahilan bakit siya lumapit kay Jesus? Number 1, meron siyang pagsubok. Bakit siya lumapit sa Panginoon? May pagsubok eh. May alipin na malapit na mamatay. Malapit na mamatay. Pangalawa, bakit siya lumapit kay Jesus? Simple lang, kasi narinig niya ang patungkol kay Jesus. Di ba sabi sa verse 3, nang marinig niya ang tungkol kay Jesus. Anong pinapakita po nito sa atin? Pinapakita po sa atin ito na madalas, kaya pinapadalhan tayo ng Diyos ng mga pagsubok na malalala ay para maalala natin ang Panginoon. Na maalala natin, marinig ulit natin ang Panginoon. Ano ba ang Panginoon? Pangalawa, makikita nyo rin po dyan na marahil yung ibig sabihin ng marinig niya ang tungkol kay Jesus. Kasi di ba si Jesus Christ nagpapagaling siya sa Capernaum. At karaniwan, nagtuturo siya sa temple, ibig sabihin, itong centurion na to, nagkakaroon siya ng mga balita patungkol kay Jesus Christ. Pinapakita nito sa atin na yung time na may pagsubok siya, ano yung naalala niya? Patungkol kay Jesus. Alam niyo po, sa Bible, maraming tao ang lumapit sa Panginoon. Napakarami. Sabi po isa po sa sinabi sa Matthew chapter 15 verse 30. And great crowds came to him. Lumapit sila. Bringing with them the lame, the blind, the crippled, the mute, and many others. Maraming tao ang lumapit sa Panginoon. Anong dahilan bakit sila lumapit? Meron silang magsubok. May karamdaman sila. Pangalawa, marahil nadinig nila ang patungkol kay Jesus Christ. Narinig nila. Lumapit sila sa Panginoon dahil meron silang dinadaanan na problema at in a sense, narinig nila ang patungkol sa Panginoon. Diba? Pag ang sitwasyon nila ay talagang malala na, yun ang nagtulak sa kanila na lumapit kay Jesus. Pinapakita nito sa atin ito na yung ginawa nilang paglapit sa Panginoon, nagpapakita ito na meron silang understanding na may magagawa ang Panginoon.
Yung magagawa ang Panginoon. Kaya po letter B na makikita po natin dyan, sinabi natin, di ba? Meron siyang pagsubok, kahit lumapit siya sa centurion, meron siyang pagsubok, at narinig niya ang patungkol kay Jesus. Letter B po na makikita natin, lumapit sa Diyos dahil siya ay may magagawa. Dahil siya ay may magagawa. Ang sabi po dyan, malapit nang mamatay. Sorry bumaba. So sabi diyan, malapit na mamatay yung servant. Ano ang prayer request? Ano yung request ng centurion? Sabi diyan, nakikiusap sa kanya na pumunta at pagalingin ang kanyang alipin. Sabi ng Panginoon, pagalingin ang kanyang alipin. Alam niyo po, makikita niyo diyan na nandoon yung servant na ito sa category ng pagiging imposible. Imposible. Malapit na nga mamatay. Posible na. Ano ba si Jesus Christ? Kilala, karaniwan, di ba? Kilala siya bilang anak ng karpintero. Di ba si Joseph? Hindi naman siya kilala marahil bilang physician. Yeah. Although sa Bible, ba kilala natin siya ngayon, sa panahon natin. Itong centurion, wala naman siyang buong Bible eh. Ang meron lang siya marahil, naririnig niya lang yung Old Testament. Diba? Naririnig niya yung balita patungkol kay Jesus Christ. Pero makikita nyo dito na yung kalagayan ng centurion na to, nasa kategory na to na imposible. At sa Bible, maraming ganun. Diba? Basin niyo po ito. Ito yung mga tao, example ng mga taong lumapit at inilapit kay Jesus. Yung centurion servant, sinabi ko na, anong kalagayan niya? Dying, namamatay na. Anong nangyari, di ba? Alam natin, gumaling. Servant was cured. Yung lame, crippled, blind, and mute, yung binasa lang natin. Sabi dun sa dulo, he healed them all. Diba? Yung anak ni Jairo, yung anak ni Jairo, nung unang pumunta si Jairo kay Jesus Christ, di ba sabi daw, mamamatay pa lang. Pero on the way nila, sinalubong si Jairo nung servant niya. Sabi niya, wag mo nang gambalain ng guro kasi patay na yung bata. Patay na. Anong nangyari? Nabuhay. Sabi ng Jesus Christ, hindi siya patay, natutulog lang. Pero namatay talaga. Sinabi naman din ni Jesus Christ. Pero nabuhay. Buhay. At sa gitna nun, di ba, sa gitna ng kwento ni Jairo, kung papansinin niyo, may naipit doon na kwento, di ba? Habang sila ay papunta doon, merong woman with an issue of blood, yung dinudugo. At gano'n nakatagal tong kasakit niya, sabi sa Bible, 12 years. Ano yung gano'ng katanda yung anak ni Jairo? 12 years old. Ibig sabihin, nung pinanganak yung anak ni Jairo, nagsimula na ang sakit nitong babaeng to. Yung ang anak ni Jairo, marahil naglalaro ng bahay-bahayan. Ito, naghahanap na ng gamot. Ang anak ni Jairo nagse-celebrate marahil ng 7th birthday niya. Itong babaeng to, inuubos ng lahat ng kapayamanan niya sa mga doktor. For 12 years. Pero ano nangyari? Pinagaling siya ng Panginoon. Alam po, makikita nyo rito, itong mga taong to, kahit sa panahon natin, di ba? Ang kalagayan nila, parang imposible pagalingin. Nandun sila sa kategory ng pagiging imposible. At kadalasan, tayong mga Kristiyano, kapag imposible na yung kalagayan yung sitwasyon natin sa buhay, diba? Nanghihina tayo ng loob na lumapit sa Panginoon. Pag imposible na, parang ayaw na natin kasi parang hindi naman tutugunin na ng Panginoon. Imposible na ata ito. Marahil may mga panalangin ka na matagal na at parang tingin mo ang tagal ko na pinagpipray ito, parang imposible na. Siguro, hinto ko na. Hindi. Itong mga taong to, imposible ang kalagayan nila sa buhay. Pero anong ginawa nila? Sila ay lumapit sa Panginoon. Bakit? Kasi may magagawa ang Panginoon. May magagawa ang Panginoon.
Sabi nga, di ba sa Bible, nung si Mary ay nagdalang tao at ipapanganak niya si Jesus Christ, sabi ng angel doon, for with God, nothing shall be impossible. Si Zechariah, nag-doubt nung ipapanganak si John, di ba? Sabi ni Angel Gabriel, fear not. Sinagot na ang iyong panalangin. Ang sabi ni Zechariah, paano mangyari to? For I am an old man and my wife is well advanced in years. Di ba? Matanda na siya, matanda na yung asawa niya. Pero nangyari. Kasi walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Ikaw ba ay mayroong sitwasyon sa buhay na parang ang tingin mo ay imposible na? Posible na. Okay? Ang Diyos ay may magagawa. Lumapit tayo sa Panginoon sapagkat siya ay may magagawa. May problema ka sa buhay? Lumapit tayo sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon. So ilan po sa makikita po natin dyan? Number 1, lumapit sa Diyos sa panahon ng pagsubok. Diba? May pagsubok ang dinadaanan, ang gagawin mo, lalapit ka. Pangalawa, huwag manghina sa paglapit sa Diyos kahit na parang imposible ang sitwasyon natin sa buhay. Diba? Hindi dahil mukhang imposible yan, automatic, hindi ka na dapat lalapit sa Panginoon. Hindi. All the more na dapat lumapit ka. Pangatlo, ilapit natin sa Diyos ang pangangailangan ng kapwa natin. Pansinin niyo itong binanggit natin kanina. Yung centurion servant, sino ba may karamdaman dyan? Yung centurion? Hindi, di ba? Yung servant niya. Pero sino yung lumapit kay Jesus Christ? Yung centurion. Kasi natural lang dahil eto nga, di ba? Paralisado na nga eh. Paano lalapit? Yung mga lame, mga crippled, mga blind. Paano sila lalapit kay Jesus? May magdadala sa kanila. Di ba? May naglapit sa kanila. Yung anak ni Jairo. Di ba? Dinapit ni Jairo. Hindi yung anak mismo ang pumunta. May naglapit. At yung woman, alam natin, siya mismo yon. Lumapit siya sa Panginoon. Pero makikita natin dito na pangatlo, ilapit natin sa Diyos ang pangangailangan ng kapwa natin. Kasi ganun karaniwan na nangyari sa Bible eh. May mga kapatid tayong may karamdaman. Ang gagawin natin ay pagpe-pray ko lang yung pangangailangan ko. Ganun. May pangangailangan ng ating church. Di ba? Nagkaroon ng pandemya. Hindi naman nawalan ng pangangailangan tayo. Di ba? Ganun din ang church. May mga sinusuportahan tayong mga missionary. May sinusuportahan tayong mga worker. Di ba? Lapit natin yung pangangailangan. At mayroong mga missionary na nasa mahirap talaga na bansa. Siguro, hindi lang yung mahirap na in a sense na wala ganong makain. O mahirap dahil sa yung buhay nila ay under threat. Anong gagawin? Diba? Ilapit natin sa Panginoon. May mga mission impossible sa buhay, pero sa Panginoon walang imposible. Walang imposible. So anong gagawin natin? Ilapit natin yung pangangailangan, hindi lang ng sarili natin. Yung pangangailangan ng kapwa natin sa Diyos. So, ngayon, kung lalapit pala ako sa Diyos, paano ako lalapit sa Kanya? Paano ako dapat lumapit sa Kanya? Anong katangian ang dapat na in a sense, pinagpipray ko na dapat taglayin ko? Kung lalapit ako sa Panginoon. Pangalawang bagay, lumapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba at malaking pananampalataya. Lumapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba at malaking pananampalataya. Pansinin niyo po ang sinabi diyan sa Luke chapter 7 verse 4, di ba? Letter A, lumapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba. Sabi diyan sa Luke 7 verse 4 to 7. Nang dumating sila kay Jesus, nakiusap silang mabuti sa Kanya na sinasabi, siya'y karapat-dapat. Yan yung tingin ng mga tao patungkol sa centurion na to. Kasi nga, anong dahilan? Sapagkat mahal niya ang ating bansa at nagtayo siya ng sinagoga. Siya ay nagtayo ng sinagoga. At si Jesus ay sumama sa kanila nang siya'y nasa kalayuan na sa
nang siya ay nasa di kalayuan sa bahay, nagsugo ang senturyon ng mga kaibigan sa kanya na nagsasabi sa kanya, Panginoon, huwag ka nang maabala pa sapagkat itong tingin ng senturyon sa sarili niya, hindi ako karapat-dapat. Hindi siya karapat-dapat na papasukin sa ilalim ng aking bubungan. Biruin mo. Tinuri niya yung sarili niyang hindi karapat-dapat para man lang papasukin si Jesus sa bahay niya. Alam mo, marahil mayaman nga. Sabi ko nga sa inyo, mayaman to eh. Malaki yung bahay nito, di ba? Siya nga ay nagtayo ng sinagoga eh. Pero nandun yung understanding niya na hindi siya worthy. Tingin ng mga tao sa kanya, worthy to. Ang tingin niya sa sarili niya, hindi ako karapat-dapat. Inulit niya pa yan, sabi niya, kaya hindi ko itinuring ang sarili ko karapat-dapat lumapit sa iyo. Hindi nga siya pumunta doon, di ba? Hindi yan dahil sa dinidisrespect niya si Jesus Christ. Hindi ako pupunta diyan kasi hindi ganoon eh. Di ba? Ang sinasabi rito ng Bible, hindi siya karapat-dapat. Mababa ang tingin niya sa sarili niya kung ikukumpara niya kay Jesus. Ngayon, bakit naging humble itong servant? Bakit lumapit siya nang may pagpapakumbaba? Kasi na-recognize niya ang superiority ni Jesus Christ. Pansinin niya, sabi niya dyan, ang tingin niya ito? Nakapula na nga, di ba? Anong tingin niya kay Jesus? Panginoon. Hindi ako gaano pamilyar sa karakter ng mga centurion, pero sa nabasa ko, di ba, malulupit nga sila at ibig sabihin nito at wala silang pagganan sa kanilang alipin. Ibig sabihin nito, hindi to ganong rumirespeto ng tao, parang ganon. Di ba? Hindi ganon tong mga centurion. Pero ang tingin nitong centurion na to kay Jesus, ano siya? Panginoon. Yung respeto niya ay nakabase dahil sa mataas na pagkakilala niya kay Jesus. Ang tingin niya kay Jesus, Panginoon. Either yan ay marahil nakilala niya yung pagka-Diyos ni Jesus Christ. O kaya naman ay tinuri niya yung position na mas mataas, master. Mas mataas, master. Alin man sa dalawang yun, makikita niyo yung ibig niya sabihin ay yung pagiging superior talaga ni Jesus. Diba? Panginoon, mas mataas ka talaga. Yun. Kaya ang naging response niya, mataas yung pagkakilala niya kay Jesus Christ. Hindi ako karapat-dapat. Kasi Panginoon siya eh. Naging humble siya. Makikita natin dito na marahil kaya hindi tayo marunong magpakumbaba sa Panginoon. Kasi mali yung pagkakilala natin sa Diyos. Hindi tama yung pagkakilala natin sa Panginoon. Ito, nakilala niya si Jesus Christ. Konti lang yung balita niya. Wala pa siyang Bible. Naisip ko nga baka pag dumating tayo sa kalangitan, di ba, mapahiya tayo sa centurion na to. Kasi nakilala niya Panginoon. Binigyan siya ng mataas na respeto ang Panginoon. Dahil siya ay mas mataas, superior si Jesus Christ. Kaysa sa lahat. Napakalinaw niyan. Kaya siya ay lumapit ng may pagpapakumbaba. Hindi ako karapat-dapat. Ikaw, ano bang tingin mo sa sarili mo? Tingin mo ba sa sarili mo karapat-dapat? Siguro dapat matuto tayo sa centurion. No? Pangalawa, lumapit sa Diyos nang may malaking pananampalataya. Lumapit sa Panginoon nang may malaking pananampalataya. Kasi niya sinabi dyan. Kaya nga, dahil Panginoon ang tingin niya kay Jesus Christ, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat na kaya hindi ko itinuring ang sarili ko karapat-dapat lumapit sa iyo. Ngunit ito, sabihin mo ang salita at hayaan mong gumaling ang aking alipin. Nagpapakita ng mataas na pananampalataya. Sabihin mo lang at gagaling ang aking alipin. Now, bakit ganito ang kanyang mga pananalita? Bakit ganun yung kanyang pananampalataya? Kasi ito yung dahilan, verse 8.
Sapagkat, ito na, ako man, recognition na may authority si Jesus Christ. Ako man ay taong inilagay sa ilalim ng kapangyarihan at may kawal na nasasakupan. Sinasabi ko kung paanong sabihin mo lang at gagaling ang aking alipin. O ganito rin yung nangyayari sa senturyon. Sinasabi ko sa isa, humayo ka at siya'y humahayo. Halika at siya'y lumalapit. Sa aking alipin, gawin mo ito at ito'y kanyang ginagawa. Lumapit siya sa Panginoon nang may malaking pananampalataya. Anong dahilan bakit mataas ang tiwala ng senturyon kay Jesus Christ? Dahil naintindihan niya na kasabay ng pagiging superior ni Jesus Christ ay may kapangyarihan itong kasama. Ang authority ni Jesus ay may power. Sinulat ko talaga ito kasi baka maglag ako eh. Mahalaga itong bagay na ito. Kung paanong ang salita ng senturyon ay hindi mo pwedeng baliwalain, ganun din ang tingin niya kay Jesus Christ. Ang salita ng Jesus ay hindi pwedeng baliwalain ng buong sanlibutan. Sabihin mo lang at gagaling ang aking anak. Yung authority ni Jesus Christ ay mayroong kapangyarihan. Kasi po posible na meron kang authority pero wala kang kapangyarihan. Posible yun. Di ba? Ang tawag nga natin sa Pilipino doon meron ka lang title sa pangalan. Di ba? At sa Pilipinas nangyari yun. Di ba? Pamilyar kayo sa tinatawag na puppet government. Narinig niyo na ba yan? Di ba? Sa history na tinutulugan natin. Di ba? Noong unang panahon ng Hapon, di ba? Nung nasakop tayo ng mga Hapon, ay nagkaroon tayo ng puppet government. Meron tayong gobyerno pero ang nangangasiwa ay yung mga Hapon. Diba? Kasi nga panahon ng Hapon eh. Mga Hapon. Puppet government. Merong authority pero walang power. Pero si Jesus Christ hindi siya ganun. Hindi ganun ang tingin ng senturyon kay Jesus Christ. Diba? Yung kanyang authority ay may kapangyarihan. Yung salita ni Jesus ay hindi pwedeng baliwalain. Kung paanong pag nagsalita ang senturyon, hindi pwedeng baliwalain ng sino. Ano din? Kaya nga, ganun na lamang ang tiwala niya. Sabi niya, sabihin mo lang at gagaling ang aking alipin. So, anong dahilan bakit wala tayo ganong pananampalataya? Bakit hindi malaki ang pananampalataya natin? Dahil mali ang tingin natin sa pagiging omnipotent ng Diyos. Bakit hindi sapat yung salita lang ng Panginoon, sumunod na tayo? Dahil hindi nga kasi tama yung tingin sa authority ng Panginoon eh. Alam niyo po, ang isa sa mga prayer ng Panginoon, sabi niya, di ba? Let thy will be done on earth as it is in heaven. Di ba? Alam niyo ba kung gaano kabigat yung panalangin na yon? Tanungin ko po kayo. Meron bang anghel na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos sa kalangitan? Wala, di ba? O ganun yung sinasabi doon, di ba? Thy will be done on earth as it is in heaven. Kung paanong sumusunod yung mga anghel, ganun din dapat yung nandito. Sabi, pag nagpe-pray ka, no? Mabigat na bagay pala yun. Kasi wala namang anghel na hindi sumusunod sa Diyos eh. Of course, sa kalangitan kasi may mga fallen angel na natin. So, lumapit tayo sa Diyos ng may malaking pananampalataya. Ngayon, kung sinasabi natin na lumapit tayo sa Diyos ng may pagpakumbaba at malaking pananampalataya, ito letter C, paano madedevelop ang pananampalataya? Mahalaga tong bagay na to kasi nga kung may character na makikita ka na recognize ni Jesus Christ, ito yun. Ang character ng centurion na to. So mahalaga na ma-develop natin yung pagiging mapagkumbaba at malaking pananampalataya. Paano ba natin ma-develop yan? May tatlong bagay po makikita kayo, di ba? Una, sa pamamagitan ng pagbasa ng Bible.
Paano lalaki yung pananampalataya mo kung hindi mo kilala si Jesus Christ? Itong centurion, narinig niya. Diba? Nang marinig niya ang patungkol kay Jesus. Pangalawa ay fellowship with fellow believer. Pag nakikipag-fellowship ka, naririnig mo yung mga experience nila. Kung paano sila tinulungan ng Panginoon. Ganon din, di ba yung centurion, paano niya na-recognize yung authority ni Jesus Christ? Sa experience niya. Kasi ako man ay isang taong nilagay sa kapangyarihan with soldiers under me. I say to this one, go. May experience siyang ganon. Dahil dyan, malaki yung pananampalataya niya sa authority ni Jesus Christ. At ito pangatlo, ito yung magiging focus natin since prayer meeting tayo. Lumalago ang pananampalataya ng tao sa pamamagitan ng panalangin. Pansinin niyo po yan. Ang sinabi sa Matthew chapter 17 verse 19 to 21. Sabi diyan, then the disciples came to Jesus privately and said, why could we not cast it out? Yung demon possessed, bakit hindi namin mapakawalan? Ang sabi ni Jesus Christ, ito ang dahilan, di ba? Because of your little faith. Maliit ang pananampalataya. So ang expectation natin, dapat i-develop nila to. Pero paano? Paano yung ginawang paraan? No? Sabi ni Jesus Christ sa verse 21, but this kind never comes out except by prayer and fasting. Ito yun. Diba? Hindi na yung palabas yung mga demon. Kasi maliit ang pananampalataya nyo. O, paano namin madidevelop yun? Ang sabi ni Jesus Christ, mapapalayas nyo yung demonyo, ibig sabihin, papalago nyo yung pananampalataya nyo except by prayer and fasting. Ibig sabihin yan, mayroong, yung mismo sinulat ko na, no? Makikita natin dito na mayroong mga part ng pananampalataya ng Kristiyano na hindi na de-develop kahit gaano ka katagal magbasa ng Bible. Madi-develop mo lang yan kung ikaw ay nagpipray at nagpa-fast. Ano yun? May pananampalataya na hindi mo makukuha kung hindi ka nagpipray at nagpa-fast. Parang vitamins, magkukulang ka. Diba? Pag nagbasa ka ng Bible, pag nakipag-fellowship ka, diba? Magkakaroon ka ng vitamins, sabihin natin A to B. Pero hindi ka magkakaroon ng letter C kasi hindi ka nagpipray. Diba? Kasi may pananampalataya na nade-develop lang kung tayo ay magiging seryoso, manalangin, at mag-fasting. Sabi ng Biblia. So ilan po sa makikita natin dyan? Ang humility ay nakaugat sa malalim na pagkakilala natin sa mataas na estado ng Diyos. Dahil dito, magbasa tayo ng Bible. Diba? Pangalawa, dahil ang salita ni Jesus ay hindi pwedeng baliwalain. Magtiwala tayo sa mga sinabi niya. Pag tayo ay nag-pray, lumapit tayo sa Panginoon na nagtitiwala tayo sa Panginoon. Hindi yung nagda-doubt tayo, kaya mo ba to? Ay kung hindi mo po sagutin, okay lang. Nag-pray pa tayo. Pangatlo, ang kawalan ng pananalangin marahil ang dahilan kung bakit hindi tayo lumalago sa pananampalataya. Kulang. At alam niyo po, no? Nakikita nyo rin doon sa pangyayari na yon, yung nag-pray, yung hindi nila napalayas yung demonyo dahil hindi sila nagpe-pray, dahil kulang sa prayer. Makikita nyo rin doon na maaaring may mga kasalanan tayo sa buhay na hindi natin mapagtagumpayan kasi hindi tayo nagpe-pray. Kung paano may mga demon possessed na hindi nila mapaalis dahil hindi sila nagpe-pray, ganun din. Dahil kaya may mga kasalanan tayo sa buhay na hindi mapagtagumpayan kasi hindi nagpipray. So, lumapit tayo sa Diyos nang may pagpapakumbaba at malaking pananampalataya. Paano natin madidevelop yun? Basta tayo ng Bible, makipag-fellowship tayo, mag-pray tayo. Sabi ng Bible, sabi ng Biblia. Ng Panginoon. Mahalaga eh. Mahalaga na lumapit ka nang may malaking pananampalataya. So kung ganun,
Kung lalapit ako sa Diyos ng may pagpapakumbaba at malaking pananampalataya, ano ang mangyayari? Pangatlong bagay po na makikita natin, tayo'y makakasumpong ng malaking biyaya. Tayo ay makakasumpong ng malaking biyaya. Ano bang nangyari dyan? Ito, mabisa lang tayo rito. Letter A, sasagutin ng Diyos ang ating panalangin. Kung paano ang centurion na to, lumapit siya sa Panginoon. Sinagot ng Panginoon ang kanyang panalangin. Sabi sa verse 10, at nang ang mga sugo ay bumalik na sa bahay, ay nadatnan nilang magaling na ang alipin. Magaling na ang alipin. Nagkaroon ng answered prayer. Kasi lumapit ang centurion ng may pagpakumbaba at malaking pananampalataya. Sabihin mo lang at gagaling ang aking alipin. Nakita nyo dyan na talagang yung power ni Jesus Christ walang halong magic. Diba? Kung minsan may mga maririnig ka sa mga ano bang tawag doon, yung mga hindi naniniwala sa Bible na hindi, nag-magic trick lang si Jesus Christ kaya nagawa niya yan. Diba? Alam nyo ba ang katangian ng isang magic trick? Kung ako ay magmamagic, kailangan nandun ako. Ito si Jesus Christ, nagpagaling siya nang wala siya dun. Diba? Ibig sabihin, makikita nyo dun yung faith ng centurion kay Jesus Christ, yung pagpapagaling niya, wala talagang halong duda dun dahil sinabi niya, sabihin mo lang at gagaling ang aking alipin. Walang magic trick sa ginagawa mo. Long distance. Long distance. Kung paanong long distance, ilan sa akin. Layo niya, diba? Nandiyan sa marahil ganun din ang pagpapagaling ni Jesus Christ doon. Di magic trick. So ano nangyari? Sinagot ng Panginoon ang kanyang panalangin. Lumapit siya. Sabi, nadatnan nilang magaling ang alipin. Pero more than that, merong mas mataas na nangyari. Diba? Pag binasa nyo ang kwento na yan, hindi nyo ganong hindi nyo ganong naalala tong part na to, gumaling yung alipin. Alam natin, pero hindi yan yung parang na-encourage tayo. Palagay ko dito tayo mas na-encourage. Diba? Nang marinig na Jesus ang mga bagay na ito ay numangha siya sa kanya. Lumingon siya, sinabi niya, sa maraming tao, maging sa Israel ay hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Letter B na makikita nyo, pinapapurihan ng Diyos ang ating pananampalataya. Kung ikaw ay lalapit sa Panginoon ng may malaking pananampalataya, pinapapurihan niya ng Panginoon. Pag binasa nyo ang kwento na yan, dito rin kayo, di ba, magpo-focus, namamangha tayo rito eh. Kasi nga, sabi yan, kay si Jesus Christ, namangha siya. At minsan, naiisip natin, sana tayo rin ganyan, di ba? Na mamangha rin ng Panginoon sa ating mananampalataya. Na maging sa Israel ay hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya. Nagkaroon ng reward yung kanyang malaking pananampalataya. Pinapurihan siya ni Jesus Christ sa harap ng maraming tao. Hindi tago, maraming tao. Sinabi niya, maging sa Israel ay hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Marahil hindi sagutin ng Panginoon yung ating prayer request. Pero kung yan ay nilapit mo ng may malaking pananampalataya, may commendation sa Panginoon. Ay, pagdating mo sa kalangitan ay sabihin niya, well done, thou good and faithful servant. No? Dahil naging faithful ka sa pananalangin mo. Ikaw ang magiging prayer warrior dito sa kalangitan. Prayer warrior ka sa kalangitan, no? Ikaw ang magiging leader ng mga prayer warrior dito. Parang gano'n na. Pero baka itong centurion na to, ito yung mag-utos sa atin. Ikaw mag-pray ka rito. Kasi malaking pananampalataya na centurion na to eh. Pero merong recognition. Diba? Bigyan siya ng papuri ng Panginoon. Pinuri siya. So ilan po sa makikita natin yan? Implication. Kung tayo ay lalapit sa Diyos ng may buong pagpapakumbaba at malaking pananampalataya, hindi tayo mapapahiya.
Hindi man tugunin ng Panginoon, hindi maling bagay ang ginawa natin. Pangalawa, pinapapurihan ng Diyos ang mga taong lumalapit ng may malaking pananampalataya. No? Nang may pagpapakumbaba at malaking pananampalataya. Alam niyo po, sa Bible, 2 beses lumabas ang ganyang uri, di ba? Yung pinapurihan sila ng Panginoon. 2 beses, sabi niya, pinagaling niya. 2 yung parang ano dito reward di ba? 2 yung reward. Pinapurihan niya at pinagaling niya yung servant. Double reward. Malaking bagay. So, anong makikita natin dito? Conclusion natin, mismong title na natin. Lumapit tayo sa Diyos ng may pagpapakumbaba at malaking pananampalataya. Kung wala kang malaking pananampalataya, i-develop natin. Diba? Kung paano nga centurion, hindi lang pagkagising niya, meron na agad siyang authority, na-develop yung authority niya. Diba? Ganun din. Develop natin yung pananampalataya. Anong mangyari? At ikaw ay makakasumpong ng blessing sa Panginoon. It could be answered prayer o kaya naman marahil ay commendation. Bibigyan ka ng mataas na papuri ng Panginoon. Pero ganun pa man, hindi tayo mapapahiya. So ano ang gusto natin? Lumapit sa Diyos ng may malaking pananampalataya o lumapit sa Diyos ng okay lang. Kung tugunin ng Panginoon, okay lang. Okay lang. Anong gusto mo? Alam po, sa Bible, 2 beses namangha si Jesus Christ. Yung personally, 2 beses. Ang una, ayun na nga, namangha siya sa malaking pananampalataya ng centurion. Alam niyo yung pangalawa, ito, Mark 5:6. Hindi siya nakagawa roon ng anumang makapangyarihang gawa maliban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang may sakit at pinagaling sila. Anong nangyari? Nanggilalas. Ibig sabihin nun, namangha siya sa kanilang hindi pagsampalataya. Ayan niyo po. 2 beses lang magmamarvel ang Panginoon. 2 beses lang siya namangha. Mamamangha ba siya sa atin dahil meron tayong malaking pananampalataya o mamamangha siya sa atin dahil wala tayong pananampalataya? Ano ang gusto natin doon? Tayo lang makakasagot nun. Pero kung tayo ay lalapit sa Panginoon, lumapit tayo ng may pagpapakumbaba at malaking pananampalataya. Sabi sa isang awit, yung kinawit ni Brother Dennis kanina, sabi diyan, "Come my soul, thy suit prepare." Ihanda mo ang sarili mo pag lalapit ka sa Panginoon. Handa mo ang pananampalataya mo. Bakit? Jesus loves to answer prayer. He himself has been defrayed, therefore will not say thee nay. Thou art coming to a king. Large petitions with thee bring. Imposible ba ang sitwasyon mo sa buhay? Sabi niya, large petition eh. Dali mo sa Panginoon. For His grace and power are such, none can ever ask too much. So kung tayo ay lalapit sa Panginoon, handa natin ang sarili natin. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos at lumapit tayo ng may malaking pananampalataya. Kasi ang Diyos, siya ay king. Siya ay may authority. Sa likuran ng kanyang salita, may power. Kung sinabi niya na kung ikaw ay maglilingkod ng tapat sa kanya, hindi kanya pababayaan, hindi kanya pababayaan. Sabi niya. Kung paano nga mga ibon hindi nagugutom, sabi ng Panginoon, hindi sila ginugutom ng Ama sa kalangitan. How much more tayong mga anak niya? Imposible ba ang sitwasyon mo sa buhay? O basahin mo yung mga kwento sa Bible. Yung mga namatay. Diba? Yung mga lame, crippled, blind, mas malala pa ang kalagayan nila marahil sa sitwasyon mo ngayon. Pero lumapit sila sa Panginoon. Ano nangyari? Gumaling sila. Nakatanggap sila ng blessing physically. Pero more than that, diba?
kung paano yung senturyon pinapurihan ng Panginoon, papupurihan din ng Panginoon ang iyong malaking pananampalataya. Ngayon magpe-pray tayo sa Panginoon, di ba? Magpe-pray tayo mamaya pagkatapos nito. Handa muna natin ang sarili natin. Paano ako dapat lalapit sa Panginoon? Dahil dapat may pag-pray, tulungan niyo po ako na manampalataya. Di ba? Lord, I believe, help my unbelief. Sa Bible. Dahil yun ang kailangan natin pag-pray. At ipag-pray din natin yung kapwa natin. Hindi lang yung sarili natin. Paano ang senturyon, pinag-pray niya, linapit niya yung servant niya sa Panginoon. Dahil sa Panginoon, walang imposible. For with God, nothing shall be impossible. Mag-pray po tayo. Lord, salamat po sa araw to na pinagkatiwala niyo po sa amin. Salamat po, Diyos, sa simpleng kwento ng inyong salita. Kung paano niyo po, Panginoon, na ninanasa ang pagiging humble at pagiging faithful ng centurion na ito, ay tulungan niyo po kami na bilang anak niyo ay magkaroon din ng ganong katangian. Nawa, Panginoon, ay maitaas po namin kayo sa aming pong pananalangin. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa aming mga kawalan ng pananampalataya ay paalala niyo po ang inyong salita. At nawa, ma-develop namin, O Diyos, ang katangian na gusto niyong i-commend. Kagaya ng katangian ng centurion. Tulungan niyo po kami mainggit sa centurion na to. Yung katangian ng kanyang ginawang paglapit sa inyo. At nawa sa amin pong mga pangangailangan, bagaman ito ay imposible, ay tulungan niyo po kami na hindi magduda, kundi magkaroon ng malaking tiwala sa inyong makapangyarihang gawa. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.